ipagamot ka. Hindi ba sinabi ko may pampagamot na may pera, hindi naman katulad dati. Sabi yung yung pera makikitain yun eh. Sa pool, ganyan si Joel, ultimong... Hindi nagsasabi talaga na ano yun. Di ba lumabo yung mata niya? Hindi nga. sa amin sinasabi na malabo na pala ang mata. Kung hindi parang pinilit pa noon na magpa-check up po siya. Malabo na pala. Malabo Nasa na 250 na ata yung mata niya, yung grado, tas wala pa salamin. Naiyak din kami nung napa-check up namin yun. Sabi nga ng doktor, bakit hinayaan na lumabo ng ang mata niya. Parang 200, ano ba yun? 50. 250 po yung niya, grado. Tapos hindi namin, akala namin, hanggang gano'n na lang yung lagi niya sinisikreto. Yung pala, meron pang mas matindi. Ano ba, just Joelyn daddy? Ano sabi mo? Anak, mahal na mahal kita. Walang araw na hindi kita mamimiss. Kasi lagi mo sinasabi sa akin, kahit yung mga chat, yung mga conversation natin sa chat, yung sa atin lang dalawa, yung sa account ko, saka sa account mo, sa atin na lang yun. Kasi pag may iyak lang pag lagi kong mababasa. Ako naman lagi kong binabasa. Kasi parang ang hirap talaga kahit may nagsasabing mag-move on na, parang hanggang sa ngayon hindi ako makapaniwala. Kasi pag gising mo na dyan, tatawagin ka, Daddy, mamaya pang pasok ko, huwag kang makulit. Tapos ganyan, Daddy, mamaya mag-ice coffee tayo. Sabi yun, Daddy, gusto kong ganyan sa sa mall mamaya, baka pwede tayong dumaan. Sige, walang problema to, may pera naman ako eh. Tapos nakabili pa nga kami ng 2 sapatos na yung gusto niya, hindi pa sa nasusuot. Ayun. Nahirap. Kaya minsan yung may mga picture din inaano ko na lang, nilalagpas ako. Ayoko makita kasi ito yung itsura ko ngayon, sobra payat ko. Gala ko nga, ano lang to nung nangyari simula nung 25, bumagsak po ang katawan ko. Ayan, nakita yung itsura ko ngayon. Hindi ako nagpapakita sa video, hindi ba lagi may video ka nga hindi ko sumasama sa na kasi hindi ko kaya. Ito po yung nga po mister ko, hindi daw po niya, kaya pinatanggal po yung picture doon sa may hindi daw po niya kayang makita si Jolene, lalo naiiyak daw po siya. Tapos nung nagpa-check up po to, ako po nag-aayos na dito sa doktor, nagpa-blood chem. Tapos marunong naman po magbasa na ng mga resulta doon, kung ano yung mga resulta ng FBS, lahat po na nakalagay doon. Alam ko na po marunong na po ako magbasa. Gawa ng, ako po yung una nagkaroon ng nasa pa lang ako noon. Ano ba tawag doon? Boundary ng may diabetes. Yun. Kaya alam ko pong basahin yung mga nakalagay doon pag may mga result na. Nasanay na po siya. Tapos nung kinuha ko po kahapon yung resulta ng miss ko, si Apple, nung nakita ko po yung FBS niya, ang taas po, nasa 210.7. Naiyak po ako nung nandoon ako sa loob ng sasakyan, nagsosolo ako. Kulang na lang, hindi ako makapag-drive kasi sabi ko dati, tinatawanan ako ng 2. Sabi ko, dapat sinalamin nyo, araw-araw ko sinasabi sa kanila na bakit hindi nyo ako sinunod nung mga nakaraan, katulad nung April 3, tinamaan yung bunso ko. Alam naman nila may hirap pa, may sakit. Sabi ko, tama nang ako na lang yung nang-maintenance, saka si Justine. Tapos ang tigas ng ulo nilang 2. Wala akong magawa. Ayun mo. Tuwing lagi kami nagtatalo. Sabi ko yung kinakain, lagi naka-order. Tapos sabi ko yung meron naman tayo pambili ng pagkain sa palengke. Magluto na lang ng mga gulay, yung mga isda. Pag lagi isda ang ulam, sasabihin, yan ang ulam, isda na naman. Sabi ko, may hirap magkasakit.
Sabi ko, mas masarap, sabi ko, bakit dati nung walang pera, wala naman tayo sakit. Sabi ko, kung wala tayo nagkaroon ng pera. Daddy, kaya nangyari yon, nagkaroon ng pera dahil darating to. Tingin mo, ano pambibili natin ng gamot ko wala kang pera? Hindi, kasi pakiramdam nyo, lahat gusto nyo kainin eh. Hindi nyo na iniisip yung kalusugan nyo. Tama naman yung sinasabi ko dati. Sabi ko, kung sinunod nyo na akong dalawa, lalo si ate, si Joey Lynn. Kasi po, sa Kung may balik ko lang yung nakaraan, talagang kakaladkarin ko siya papunta ospital. Sa pool po kasi hindi kami sakitin. Kaya naisip po namin, strong po kami kaysa dito sa dalawa. Pero hindi ko inasaan. Ang inasaan ko lang, mahihilo rin po siya kagaya nito sa anak ko. Mahihilo po siya. Tapos, saka namin siya dadalhin. Yung bang meron kaming ano na kagaya ng nangyari sa anak kong bunso. Kaso, iba po yung sa kanya naman. Sipon at saka, yun nga po, parang masama po pakiramdam niya dahil meron daw pong sipon nga na hindi makalabas. Yun. Akala namin ordinaryong sipon lang. Parang isang ano lang po, talaga kami makapaniwala hanggang sa ngayon. Halimbawa nga, Daddy, nandiyan si Joey, ano masabi mo? Walang magbabago, mahal na mahal ko pa rin siya. Tapos, araw-araw, gabi-gabi, namimiss ko. Feeling ko minsan nagigising ko na 11, 12, 1, sunod-sunod niya, hating gabi. Kasi pag natutulog na silang tatlo sa gabi, sa hating gabi, nagising ako, sinisilip ko silang tatlo doon sa kwarto. Magkakatabi po kasi kami. Sila magkakatabi na tatlo doon sa kwarto, tapos ako dito. Ito yung inuupa namin. Kasi ayoko ng malamig, sira ako sa malamig nasaktan, sinisipon ako. Tapos pag nagigising ako ng ating gabi, iihi ako, sisilipin yung tatlo. Sabi ko, sarap ng tulog nung mag-iina ko yung tatlo. Sana araw-araw ganyan makikita ko silang gano'n. Tapos ngayon, pag nagigising ako, tatlo na lang kami. Wala na yung panganay ko. Hindi ko namin alam kung hanggang kailan to, pero ang hirap tanggapin. Ang sakit sa kalooban. Ito, dinadaan lang po namin sa yung pag-upload ng para may makalimutan lang kami. Nililibang namin baka iniisip nyo, kaya kami gumagawa ng video ganito, akala nyo sa pera. Wala po kaming ibang ring. Wala kami ibang pinagsasabihan kami ng tatlo. Bubuka pa lang po bibig namin, naiiyak na po kami. Kaya minsan pag may may message sa akin, lagi ang reply ko lang, umiiyak. Yung ganun lang po, wala akong masabi. Yung iba naman po, hindi ko na ma-replyan, pasensya na po kayo. Pero mula po sa puso namin, bawal naman po magpasalamat. Nababasa po namin lahat ng mga comment nyo, lahat po ng mga nakapanood ng video na ina-upload po namin tungkol din sa anak namin. Alam niyo po ba kaya ako naisip to, isama ko, mister ko at saka yung aking anak. Kasi hindi ko sila nakita nung laging umiiyak kasi lagi ako umiiyak. Mahirap naman po yung hindi sila umiiyak. Alam ko iiyak to kapag nagsalita. Kaya mas okay yung nare-release mo kung ano yung nasa kalooban. Kanina nga, di ba, doon sila makakita sa doktor. Doon sa doktor ko, para ayun na po magiging family doctor namin. Kinukwento ko po yun sa doktor ko, yung panganay ko. Sabi proud pa po nga yan, sa akin, kada mag-check up. Ito po yung kong panganay, ang ganda-ganda po niyan. Tapos, di yun nga, kwento ko, ganyan. Sabi, Daddy, ba't na isama mo si Mrs. ngayon? Dok, papacheck ko, tumaas po yung FBS niyo po. Di yun, bakit? Sabi, ba't naman tumaas? Ano bang nangyayari? Bakit ba nagaganyan? Sabi ko, Dok, stress po yung business nyo. Bakit naman, saan may stress? Di ba may negosyo kayo? Sabi yung di Dok kanina.
Sabi ko, namatayan po ko ng anak yung lagi ko pong inukwento sa inyo, si Joey Lee. Yung pinakita ko po sa inyo yung picture. Ang bilin nyo pa nga sa akin eh. Ingatan ko yung sarili ko, saka yung sa misis ko. Gawa ng maliliit pa yung anak ko. Sabi ko, Dok, baliktad po ang nangyari. Dapat pala, ang iningatan po namin yung anak ko. Daddy, inangatan naman natin, prinsesa ngayon eh. Sabi ni Dok, wala yung kasalanan kasi nakita ko yung anak mo malusog. Hindi natin masasabi yung hindi pala malalaman ng kung hindi magpapa-blood chem o biglaan na ganun pala yung may ketoacidosis. Alam nila. May himatay na lang po yung pasyente. Doon na lang po matutuklasan pagdating po sa emergency room. Tsaka 50-50 na daw po talaga 50-50 po, bihira po ang nakakaligtas po. At ang mga tinatamaan, Mga 19 years old pa baba po. Mga edad po na ganito ang madalas po tinatamaan. yan po pala yung pag nagkaroon yung mga bata, yan ang mas matindi kaysa sa mga matatanda. Sa mga matatanda, kaya pa daw dalhin po yung diabetes. Pero pagdating sa mga bata, yun daw talaga delikado. So, sa mga magulang po dyan, yung may mga anak pa po mga maliliit. Lalo na kung may lahi kayo, yun ang Opo. pinakamayor din eh, yung may lahi. Kahit po wala kayong mga lahi, ito lang po masasabi ko sa inyo, hanggat may oras pa, kung may mga pera po kayo, ipa-blood test nyo, ipa-blood chem nyo po, kayong pamilya po, huwag po kayo manghinayang dun sa gagastusin nyo. Lalo na yung may lahi, Daddy. Lalo po yung may mga lahi po na may diabetes, lalo't may mga anak po kayo, huwag na po kayo manghinayang, saka huwag po kayo matakot kung ano po yung makikita nyo resulta doon. Siguro kahit walang nararamdaman, Opo. pa-check up na kaagad. Mas maganda po yung nalalaman nyo na po ngayon. Yung mga kung ano po ang para po maagapan ng doktor, mabigyan ng gamot para hindi lumala. Ayun po. Teka, time out muna, Daddy. Buso, kung nandito si ate, ano masasabi mo? Na-miss. Tapos, ganyan lang po yan. Mahihain po kasi yan eh. Sabi mo, ano ba, ate, miss na kita. Ano ba, nandito si ate, ano masasabi mo sa kanya? Na-miss. Na-miss niya, naiyak kami sa iyo pag kami nandala. Kaya yan po, hinahayaan lang po namin siya na pag minsan naglambing, mami, bilan daw ng toys. Kasi po, yun nga, kasi baka nga siya naman ang sobrang ma-stress kaya iningatan po namin. Kung pwede nga lang pong isild ko na po ito sa isang talagang ayokong palabasin. Gwapo nga lang, nag-iisa na lang po ito eh. Ayan po, bukas po, merong yan. Bukas naman, siya naman ang may check-up naman po. Sunod-sunod itong linggo to, sunod-sunod ang check-up nyo eh. Sunod ang Tapos check-up, kaya bukas hindi naman na po agad nakapasok. siya. Bukas may ECG siya, X-ray, chest X-ray yun. Kasi daw po nga, baka may komplikasyon na. Kaya kailangan X-ray, tapos para ECG. makita yung parang mabigyan na agad ng gamot. Nagkaroon na ng phobia. Tapos doon sa tingin mo, Daddy, kailan tayo makaka-move on? Hindi pa masabi, Kasi may mga oras po na parang hindi ako naiyak. May mga oras bigla ko siyang maalala. Naalala ko yung mga lagi namin nagkukwentuhan kami, Kasi yung mga pinagkukwentuhan. iba naman kasi yung routine natin sa iba eh. Kasi tayo araw-araw magkakasama. Kulang na nga lang, sumama tayo doon sa klase ng sa school. Kunyari, may pasok siya. Gusto na, parehas doon tayo. Iyahatid ang pinakahiwalay lang naman natin sa kanila eh. Pag nasa school. Papasok sa school, yun lang talaga. Pag uwi, tayo na naman din ang kasama. Ay si Justin, ilang oras lang. Papasok ko ng 7. Mawawala lang ng 8. 6 hours lang. Tapos si Joey Lane, pag hinatid ko ng 8, mawawala lang ng 6 to 7 hours lang. Tapos sa gabi, magkakasama na naman kami. Sabay-sabay kami kumakain. Tapos sabay din kami natutulog. Yun, magkukwentuhan. O kinabukasan, gano'n na naman. Gigising. Si Apple, mag-upload ng video, magbibideo siya.
Gano'n naman, mag-uusap na lang kami ng anak ko si Joey Lynn, si Justin. Papaliguan, mauna yung ate niya. Pag naligo si Justin naman, tapos kakain kami sa baba. Minsan hindi siya kasama, maraming ginagawa. Ako lang mag-isa, ihahatid ko yung dalawa. Ayun, ganun. Sa araw-araw, walang ganun. Ilang taon na ganun. Kahit nung hindi pa maganda yung buhay natin, ganun na eh. Lagi po kami Kahit nung si magkakasama. Justin, si Joey Lynn pa lang yung anak natin. Hindi nga nagko-commute yun eh. Hindi nakaranas eh. Iwanan mo yun, hindi marunong mamasahe yun. Hindi marunong mag-tricycle. Ito nga lang po siya nag-aaral-aral gawa ng sabi ko, aba anak, nakakahiya pag nagkaroon ng pamilya, wala kang kaalam-alam. Nag-aaral-aral siya mamlansya, nag-aaral-aral magugas ng pinggan, Siguro mga nag-aaral-aral isang taon din na maglaba. siya na mamlansya ng uniform ni Justin. Naglalaba-laba, tapos naglilinis dito sa na loob. nag-aaral-aral na po siya ng gano'n. Yan. Pero hindi lagi, birang-bira naman. Kasi minsan mister ko naman ang namamlansya. Lalo na po ngayon, all around po kami. Sabi ko sa mister ko, huwag na mo. Wala na po kami kasambahay. Hindi na kami kukuha ng kasambahay. Baga, unang-una, malilibang ka rin nun, tapos pagpapawisan ka rin nun. Ayan. Baga, tulungan na lang. Hindi, yun po yung tsura ko. Butod, ang payat ko na po. Kasi walang araw, walang oras na hindi ko inaisip yung panganay ko po si Opo. Joey. Madali po kasi sabihin na mag-move on na. Lahat Oo. po ng mga comment yun dun sa mga video sa Facebook, lahat po sa TikTok, sa YouTube, lahat po Dali ba ng mga madali man? lahat po ng mga nagko-comment mo na nababasa po namin lahat yun. Siguro, mangyayari rin yun. Siguro yung paminsan na kalimutan mo kasi may ginagawa ka. Pero pag nag-iisa ka na po, tapos biglang may isip, dati doon siya nakaupo. Tapos I love you siya. I love you mami, I love you daddy. Gusto mo ng kape. Yan ang pinaka. Ayun, madalas sa umaga, sa hapon, sa Mami, gusto gabi. mo ng kape, timplahan kita. Kunyari, nakasimangot lang yung mami niya. Sabihin nun, ni Joey Lynn, Mami, gusto mo kape? Yun lang ang pang niya sa akin. Nakangiti pa yun, Mami, gusto mo kape? Tapos yung kahit di ako umuot, titimpla na yun. Kahit walang sagot na oo yan, basta nakatimpla na yun. Yun na nakakamiss doon, yung mga... Halimbawa, laging nandito si ate, sinasabi ano doon. mong masasabi mo pa? Yung mga lagi sinasabi ni Joey. Ako, masasabi ko "Ate, I lang, love you." ate, bakit ganun? Parang ambulance, Pagdunod. Bakit wala mo lang pa Walang yung... Wala siya sinabi na may sakit siya. May nararamdaman. Yun ang mahirap kung halimbawa, alam naming may sakit, tapos yung matagal na siyang naggagamot, parang maisip pa namin, kasi may sakit siya kaya siya namatay. Yung ngayon, yun ang pinakamasaklap yung walang kaalam-alam. Kompleto pa sa kompleto pa Kasi- po sa bakuna yon. Noong last year, may mga bronco flu, lahat. Ang nasa isip lang po talaga namin, baka nagka-asthma siya, papacheck up, gawa ng sipon. Walang asthma, walang hika. Nakita mo ang balat niyang anak mo wala nga peklat Walang mga rashes yung tipong mapapagkamala mo may sakit na wala. Isa lang po ang peklat niya yung na Sa tuhod, na yung sa po bike. Dito, nagsosolong, medyo napakasik- maitim ng konti. Napakasikreto po niya. Nagtaob na, narinig ko, nagtaob ka, pero tumayo siya kaagad. Sabi niya, hindi daw siya nagtaob, pero yung dugo na umaago sa binte ay hindi niya maitatanggi. Saka yung pagtulong niya sa ibang tao. Tsaka yung pagtulong sa ibang tao. Yung pala may tinutulungan siyang ibang tao na hindi namin alam. Hindi namin, sobra yung sakripisyo. Na hindi namin alam na may ginagawa pala siyang 19 years old pa lang siya. pagtulong na Parang hindi dito, ordinary yung tulong lang po yung ginagawa ng anak ko. Grabe, parang siya na yung naging breadwinner doon. opo, yung gano'n. Parang yung parang siya yung pinagtatrabaho nung pamilyang yun, no? Kaya, Samantalang dito, sa amin, baby yun. Kulang na nga lang, paliguan yun .
hindi nga marunong mag-commute yun. Tapos malalaman mo, iniwan sa mall. Nagtumawag lang yung aking anak ng kaklase para sunduin siya. Yung mga ganon. Tapos nung nakita daw na tinadyakan, pag daw hindi sasaktan, pag hindi sumakay sa motor, yung mga ganon. Napakasakit. Wala kaming kaalam-alam na naglalakad pala mag-isa doon sa lugar na yon, samantalang hatid sundo. Kami hatid sundo namin. Tsaka kung saan talaga siya, doon sa pinto, doon talaga namin siya ititigil. Minsan hindi pa kami naalis hanggat hindi nakakiyat doon sa school yun. Hindi kami naalis ng gate. Samantalang nung nalaman namin yung buong napapaglakad mag-isa doon sa papuntang napakalayo, tatawid doon sa mga stoplight. Yun, doon kami nasaktan ng gusto, doon sa may gumawa sa anak namin, yung mga ganung bagay na hindi natin alam. Yung pagtulong na yun ng anak natin sa kanila, bahala na sila. Yun nga po. May nakapagsabi po sa amin na idemanda or kaya yung puntahan namin doon, bawiin yung mga sabi bagay. Wala na po sa namin na hahayaan na po namin. Hahayaan na po namin kasi magalit man po kami. Wala na naman yung anak namin. Tsaka bagay lang naman yan eh. Kung may babalik yung anak ko, nako'y sumugod na ako doon kung may babalik yung buhay ng anak ko. Talagang ora mismo, nandun na kami. May nalaman ba tayo na nangihingi pa ng bahay, no? Hindi, parang may plano sila na ganun. Magpapakuha ng bahay. Akala mo 19 years old, pupursige mo, pa-wifi ka na, pa-kuryente pa. No? Oo. Nako, dati huwag mo na kasi sabi ko nga po sa kanila, kung halimbawa maibabalik ang buhay ng anak ko, ay talagang ora mismo yung nandun na kami at kami magwawala talaga. Kaya lang, wala na, magalit man po kami. Hayain na yun, mga material na bagay lang naman yun. Mga nilihim ng anak ko sa edad niyang gano'n, mayroon pala siyang ginagawang hindi namin alam. Oo, yung sakripisyo, yung matalang dito, prinsesang prinsesa.